Sumainyo ang kapayapaan. Ang araw na ito ay kinagagalak ng bawat isa. Dahil ito ay isang limanawin na inyong mga natanggap na nagbunga sa kadakilaan. Diyos na walang simula ang kanyang kapangyarihan. Diyos na pinagbubutan ninyo ng tibay ng loob at papatatag sa inyong mga pananampalataya. Diyos na makapangyarihan ang salita na ito, ako ito mismo, ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, aking mga ako ay sinuko ng Amang nasa langit at inako ko ang lahat ng inyong mga kasalanan at sa pamamagitan ng pagtanggap ng bawat isa sa akin, anay na doon kayo nakalaya. At sa mga paglusad ng kaluwa, tunay na kayo'y natututunan sa kapwa-tao, sa mga kapatid ninyo, higit sa Diyos na inyong pinanampalatayaan. Pati ang bawat isa ng Diyos. Subalit, hindi ninyo kilala ng lubos. Hindi ninyo alam kung paano ang daan upang maunawaan ninyo ang kanyang mga aral at salita. Hindi ninyo naririnig ang kanyang pagkawag at hindi ninyo nakikita ang mga aral ng bago. Subalit sa kabila ng lahat, patuloy siyang gumamit ng tao at gumagama upang kayo ay kanyang paanyayanan sa kanyang piling. At tunay na umusad uli ang mga panahon. Kayo'y nag-aral at nagkamit ng interest
upang pakinggan ang kanyang mga mensahe, ang kanyang mga salita na magbibigay ng pag-asa sa bawat isa. Kung kaya, marami kayong natutunan. Maraming naitagil sa inyong mga puso at kalooban. At kung minsan man ito'y inaagaw, at kadalasan kayo'y napupuso ng mga bagay na inyong tinahuhuli sa mundo. Kaya, sa gabay ng inyong mga kapatid, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo, kayong lahat ay natuto, umawit, magpuri at manalangin sa Kanya. At sa panahon iyon, kayo'y pinununan ng pag-ibig at kapayapaan. Kaya ang bawat isa ay naiibig na maging ang kaaway. Maraming bagay na hadlang at umahadang sa inyong paglilingkod. Subalit ang lahat nito ay nais ng Diyos. Ituloy niya hinang ito sa inyong mga buhay upang maituloy niyo ang inyong mga puso sa pagtugon sa kanyang panawagan. Maraming mga aral na lubos ninyo pinasisya. Lubos ninyo pinatutunan ng pansin upang ito nga ay may bahagi ng bawat isa sa kapag-kapag. Higit sa mga kapatid na mga nagbinulan ng kaisipan na wala ng pag-asa sa buhay. Pinanghinaan ng pananampalataya. Kaya sa pamamagitan nito, kayo'y biniyayaan na ng mga himala at pagpapala. Grasya at pagpapala na inyong natatanggap magpanggap sa mundo. Ang lahat ng ito ay inyong pinasasalamatan dahil sa kanyang kadakilaan, sa kanyang awat at natutuloy kayong magpatawad tulad ng inaasahan ng Diyos na kayo'y karapat lamang magpatawad sa kapwa sa mga nagkukulang, sa mga nagkakamali at nakakagawa ng hindi kaaya-aya para sa Diyos. Naway aking mga anak, huwag manlamig ang inyong mga pananampalataya, lalo-lalo na sa mga panahon ito. Huwag na kayong manumpalit sa dati ninyong mga gawin. Ganun din sa mga gawin. Pagkos magpatuloy lamang ang bawat isa sa paglilingkod na puno-puno ng kagalakan at pag-ibig. Puno-puno ng mabubuti ng namin upang lagi kayong makapagbahagi sa kapwa nila. Maging inspirasyon din nila tulad o aking mahirap man ang maglingkod. Subalit ang lahat ng iyan ay pag-abaan ng Diyos. Dahil sabi nga sa banal na aklat, kayong lahat na lumalapit sa Diyos, tunay na kanyang pagpapalitan sa ganitong pag-ibig. Marami kayong kaabangan, marami kayong pasali ng kabigat sa araw-araw ninyong mga buhay. Panghawakan lamang ninyo ang pangako ng Diyos. At kailanman, hindi ito napapagod. Ito'y sasalubong sa
Dahil habang inaantay ninyo ang pangako ng Diyos, manalangin kayo ng ipagkakaisa. Mag-ibigan kayo sa isa't isa. Magmalasakitan kayo sa isa't isa. Magdalaman kayo at magpatawaran. Dahil